Are you okay, Iha? Nag-aalalang tanong ni Miranda kay Mabel nang umupo ito sa tabi ng dalaga. Nasa opisina nito si Mabel at Hunter. Doon dinala ng binata ang dalaga pagkatapos ng mga nangyari kanina sa labas ng stockroom. Tumango naman siya bilang tugon sa babae. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang kanyang katawan dala sa labis na takot. Here, inumin mo muna ito, Iha. Anito at binigay kay Mabel ang baso ng tubig. Kagad naman niya yung tinanggap at ininom. Salamat po, Miss Miranda, saad niya na nauutal pang boses. What happened? Bakit nasa stockroom ka? Tanong nitong muli. Si Hunter naman ay tahimik lamang na nakatayo sa likod ng pintuan habang matamang nakatitig sa kanya. Si Onichim po, pinasama niya ko roon kanina kasi raw po inutusan siyang kumuha ng stock ng amenities tapos bigla na lang po siyang nawala at iniwan akong mag-isa roon sa stock room. Hindi ko na rin po mabuksan ang pinto pagkukwento niya sa babae. Maya-maya ay nag-angat siya ng muka upang tingnan ang binata. Nagtama pa ang kanilang mga mata. Tipid siyang ngumiti rito. Salamat po ulit, Sir Hunter, saad niya. May ginawa bang masama sa'yo si Onichim? Tanong ulit ni Miranda sa kanya nang hindi magsalita si Hunter. O wala naman po, sagot niya. Umiyak lang po ako kasi takot po ako sa madilim. Anya at nagbaba siya ng tingin. Bahala na kung tatawanan siya ng mga ito ngayon. Sabihin ng mga ito na matanda na siya tapos takot pa rin siya sa madilim. Sorry po sa abala, muling saan niya. It's okay, Hiya, no problem. Anong Miranda? At banayad pang humaplos ang palad sa likuran niya. Mabuti na lang pala at narinig ka ni Hunter kaya natulungan ka niya. Kung hindi, baka abutin ka pa kinabukasan. Yun na nga ang nasa isipan niya kanina. Mabuti na lamang talaga at narinig siya ng binata at natulungan siya nitong makalabas doon. Kung hindi, ano na lamang ang mangyayari sa kanya sa loob ng stockroom. How was you feeling? Maya-maya ay dinig niyang tanong sa kanya ng binata. Muli siyang nagtaas ng mukha upang sulyapan ito. For the first time, ngayon lamang hindi nagsalubong ang mga kilay nito. Mukhang kalmado ang aura nito. Wala siyang nakikitang anumang emosyon sa mukha nito at sa mga mata nito. Opo sir, sagot niya rito. Can you walk? If yes, then let's go. Saad nito at walang paalam na lumabas ng pintuan. Ang akala pa niya magiging mabait ito ngayon sa kanya dahil sa nangyari sa kanya kanina. Ang akala pa niya ay magiging kalmado palalo ang itsura nito. Pero hindi pala. Ilang segundo lamang ang bumalik na ulit sa pagiging masungit sa kanya ang binata. Lihim na lamang siya na pabuntong hininga ng malalim. Pagpasensyahan mo na ang batang yan, Mabel. Si Miranda pa ang humihingi ng pasensya sa kanya dahil sa ugali ng kanilang boss. Ngumiti naman siya rito. Salamat po ulit, Miss Miranda, anya. Wala yun, anito. And don't worry, I will talk to Onichim tomorrow first thing in the morning. Hindi tama tong ginawa niya sa'yo. Kahit nanghihina pa rin ang kanyang mga tuhod, ay tumayo na siya sa kanyang pwesto. Sige po, mauna na po ako sa inyo. Paalam niya rito. Okay, see you tomorrow, Iha. Magpahinga ka ng maaga. Salamat po, mag-iingat po kayo pauwi, Miss Miranda, saka siya naglakad na palabas ng opisina nito. Naroon pa sa labas ang binata. Mukhang hinihintay ata siya nito. Dahil nang makita siya nitong lumabas ng pintuan at saka lamang ito naglakad na para magpatiuna. Sumunod na lamang siya rito. Hanggang sa makarating sila sa labi ng hotel, ang ibang empleyado roon ay nakatingin pa sa kanila. Nagtataka kung bakit magkasama sila ng binata. Salamat po ulit, Sir Hunter. Saad niya rito nang nasa tapat na sila ng sasakyan nito. Get in, sa halip ay utos nito sa kanya. Diretso naman siyang napatitig sa mga mata nito nang tumingin din ito sa kanya. Po, tanong niya sa halip na magsalita pa, nauna na itong sumakay sa backseat ng sasakyan. Si Wancho naman ay lumapit sa kanya. Okay ka lang ba, Mabel? Tanong ng binata sa kanya. Medyo. Bakit anong nangyari sa'yo? I said get in. Sabay pa silang napalingon sa binata ngayon ay nagkasalubong na naman ang mga kilay. Halika na, anang Wancho sa kanya. Hinawakan pa siya nito sa kanyang siko upang alalayan.
Pinagbuksan din siya ng pinto sa front seat. Tahimik lamang siya habang nasa labas ng bintana ang kanyang paningin. Aminado siyang hindi pa rin siya makaget over sa mga nangyari kanina. Laman pa rin ang kanyang isipan ang ginawa ni Onichim sa kanya. Hindi talaga niya mapapatawad ang babaeng yun. Sinasabi na nga ba niyang hindi tama ang pakiramdam niya rito kanina. Pero siya naman tong hindi makatanggi. Kaya yun, kasalanan din niya kung bakit siya nakulong sa stockroom na yun. Okay ka na ba, Mabel? Untag na tanong sa kanya ni Wancho nang balingan siya nito ng tingin. Tumingin din naman siya rito. Tipid ng ngiti ang muli niyang ibinigay sa binata. Okay na ako, Wancho, thank you, saad niya. Namumugto kasi mga mata mo kaya nagtataka ako kung anong nangyari sa'yo, saad pa nito sa kanya. Hindi na siya nagsalita pang muli. Lalo na makita niya sa side view mirror na nasa gawin niya na seryosong nakatingin sa kanya ang binatang nasa backseat. Ewan, pero sa klase ng tingin ni Hunter sa kanya mula sa likuran, may kakaiba pa rin siyang nararamdaman. Naiilang siya sa mga tingin nito. Kakaiba talaga ang dating sa kanya ng lalaki. Nakatalikod na nga siya pero iba pa rin ang nararamdaman niya. Ano pa kaya kung nasa harapan niya ito ngayon at gano'n ang titig sa kanya? Malamang na maglulupasay siya sa sahig. Hindi niya na lamang yun pinansin hanggang sa namalaya na lamang niya na nasa tapat na sila ng bahay nila. Kaagad siya napalingon kay Hunter. Sir, sambit niya, bakit po dumiretso dito sa bahay? Hindi po ba ako magluluto para sa... You don't have to, putol nito sa pagsasalita niya. Pero, you can take a rest, Miss Alfanta. Muling saad niya. Napatango na lamang siya rito. Binuksan niya ang pintuan na nasa tabi niya. Bago niya yun sinarado, ay muli siyang tumingin sa binata at tipid ng umiti. Salamat po ulit, sir. Salamat din po sa paghatid. Saad niya at sinarado na ang pinto. Inihatid pa ng tingin niya ang sasakyan papalayo. Ate, narinig niyang boses ng kanyang kapatid na si Ken. Papalabas na ito ng kanilang bahay. Kunot ang noo na naglakad siya palapit sa bunsong kapatid. Bakit lumabas ka pa? Tanong niya. Hinihintay po kitang umuwi. Ha? Bakit? Gusto po kitang nakausap, ate, saan nito? Saka gusto lang po kitang makita bago ako matulog. Dagdag pa nito. Napangiti naman siya dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Naku naman, halika nga rito at payakap si ate. Lumapit naman sa kanya ang patpating binatilyo. Niyakap niya ito at hinalikan sa ulo. Tara na sa loob at mahamog na rito. Magkaagapay silang naglakad papasok sa loob ng bahay. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Okay naman po ate, medyo nanghina lang po ang katawan ko kanina. Ha? Bakit? Mainit po kasi. Hindi ka ba isinabay pa uwi ng ate Nexie mo? Tanong niya. Kabilin-bilinan niya kasi sa dalagitan na lagi nitong isasabay pa uwi ang bunso nilang kapatid kapag tapos ng klase nito sa hapon. May sakit sa puso itong kapatid nila. Naman na raw nito ang sakit na yun sa kanilang tatay. Ang sabi ng doktor, may chance pa naman daw na gumaling ito. Basta makahanap lamang sila ng heart donor at maagang maoperahan ito. Yun ang isa sa pinoproblema niya. Saan naman sila hahanap ng heart donor? Saan siya hahanap ng kalahating milyon? Para ipangbayad sa operasyon nito, kahit naman saan sila lumapit para humingi ng tulong, walang tutulong sa kanila at magbibigay ng ganun kalaking halaga ng pera. May lakad daw po siya eh. Muling nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Napabuntong hininga na lamang siya ng malalim. Isa pang problema niya ngayon ang kapatid niyang si Nexie. Nag-aalala lamang siya na baka isang araw malalaman na lamang niyang bumagsak na ito rin sa eskwela o hindi kaya nabuntis na rin kagaya ng ibang kabataan na kapitbahay nila. Nagpapakahirap na nga siya sa kanyang trabaho para lamang maibigay ang mga kailangan nito para mapag-aral na mabuti tapos puro pa barkada ang inuuna. Hindi man lang iniisip kung gaano kahirap ang buhay nila. Si ate MJ mo, nasa computer siya po ate, may project daw po kasi sila eh. Kumain ka na ba? Si nanay. Nasa kwarto na si nanay, lasing na naman yun. Kumain na rin po ako eh. Ate, kanina pa, sagot nito. Lahat na lang ay problema niya, ang nanay nila. Kailan kaya titigil sa bisyo nito? Sige na, magpahinga ka na rin doon. Bawal kang magpuyat. Anya nang makapasok na sila sa maliit na lang sala. Ate, pwede po ba kita makausap saglit? Salip ay tanong nito.
Inilapag niya sa center table ang kanyang bag. Bakit? Ano ba yun? Tanong niya. Ate, gusto ko po sanang tumigil na muna sa pag-aaral ko. Napatingin siya ng diretso sa kanyang kapatid nang marinig niya ang sinabi nito. Ha? Bakit naman? Naglakad ang binatilyo palapit sa lumang sopa at doon umupo. Mas lalo na po kasi kung nakakaramdam ng pagod sa nito. Para din pong hindi na masayang ang ipambabayad ko sa school. Bakit naman masasayang nag-aaral ka naman? Ate, sigurado po kung hindi ko na matatapos ang senior high ko. Ken, agaw niya sa iba pang nitong sasabihin. Naglakad pa siya palapit dito at umupo sa tabi nito. Ano ang sabi ni ate sa'yo? Hindi ba't bawal mag-isip ng negative? Dapat positive lang tayo. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Kasi gagawin naman ni ate ang lahat para lang maipagamot ka, para gumaling ka. Hindi ba? Saad niya rito. Tipid na ngumiti naman sa kanya si Ken. Alam ko naman pong gagawin mong lahat para maipagamot ako ate, pero ayoko na po kasing nakikita na nahihirapan ka. Inarinig ko rin po kayo ni ate MG na nag-uusap ng isang gabi. Ang sabi mo, 2 na ang trabaho mo. Ate, dahil sa akin, dahil sa amin, ni nanay, kaya ginagawa mong lahat ng ito. Kaya lahat kinakaya mo, pero paano ka naman po? Paano kung ikaw naman na magkasakit? Kasi inaako mo na ang lahat. Tanong nito sa kanya. Hindi siya kagad nakapagsalita dahil sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Maya-maya ay malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa ere at tinakbayan ito. Basta, wag mo na lang isipin yun. Kaya ko naman sarili ko eh. At isa pa, nangako kay tatay noon na ako ang bahala sa ating lahat. Ayoko rin naman na magtampo sa akin si tatay kasi hindi ko tinupad ang pangako ko sa kanya. Saan nito? Dito. Ngumiti pa siya rito. Huwag ka na mag-alala. Para sa akin ha, okay naman si ate. Kaya ko. Saan pa niya? Hindi ko naman po kasi mapigilan na hindi rin mag-alala sa'yo ate. Basta, huwag mo na isipin yun, Anya. Ang isipin mo na lang, gagaling ka. Magiging mabuti ang kalusugan mo at matatapos din itong problema natin. Deal? Tanong niya. Tumango naman si Ken sa kanya. Deal po, sagot nito. Pero titigil ka muna. Pumuna ako sa pag-aaral ko ha, saka na lang ako mag-aaral ate kapag magaling na ako. Saglit siyang nanahimik. Okay, kung yun ang gusto mo. Maya-maya ay saad niya. Salamat po ate, sige na, pumasok ka na sa kwarto at matulog ka na. Tumayo na ito sa tabi niya. Good night ate. Good night bunso. Sinundan pa niya ito ng tingin hanggang sa makapasok na ito sa silid nila ng kanilang nanay. Pabagsak na isinandal niya ang kanyang likuran sa sandalan ng sopa kasabay ng pagpapakawala niya ng malalim na buntong hininga. Saan kaya po nito kukunin ang pang-opera kay Ken? Gusto ko nang gumaling ang kapatid ko. Ay, sana tulungan po ako. Tulungan niyo po ako, amang banal, amang Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Yan ang piping panalangin niya na isinasa loob niya. Saan kaya ako pwedeng lumapit para makahiram ng pera? Tanong niya sa sarili. Why did you do that? Seryosong tanong ni Miranda kay Remelin at Onichim nang kinabukasan ay pinatawag dito sa opisina ang dalawang dalaga. Nakatungo lamang ang dalawa habang kabado. I'm asking you, why did you do that to Miss Alfanta? Ulit na tanong nito sa dalawa. Kagat ang pang-ibabang labi ay nag-angat ng mukha si Onichim. Sorry po, Miss Miranda. I don't need you sorry. I'm asking you, why did you do that to Miss Alfanta? Tanong nitong muli. Ano po? Nauna naman po si Mabel, Miss Miranda. Pinagsalitaan niya kami ng hindi maganda. Anang Remelin. Nang mag-angat na rin ito ng mukha at tapunan ng tingin ang babae. Really? At ano naman ang mga salitang sinabi ni Mabel sa inyo? Remelin, tumingin pa ito kay Onichim. Sa huli ay wala rin naman itong nasabi, kundi muling nagbaba ng mukha. See, wala kayong may sagot dahil wala namang katotohanan ng mga sinasabi nyo ngayon sa akin. Mabel did not do anything to you guys. Kayo ang nangungunang gumawa ng gulo. Hindi naman po talaga kami ang may kasalanan, Miss Miranda I have proof, Onichim. Kaya wag na ninyong igiit na kasalanan ni Mabel ang nangyari kahapon. Besides, kitang-kita ko kung paano nyo nilock yung pinto ng stockroom habang nasa loob si Mabel. Saad pa nito at pinagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. So now, tell me, kasalanan pa rin ba ni Mabel kung bakit siya nakulong doon?
ng halos isang oras? Tanong nito. And did you know na may phobia si Mabel sa madidilim na lugar? Kung napahamak siya roon hindi lamang dito sa opisina ang bagsak niyo, kundi sa kulungan. Dagdag pa nito. Napapalunok naman ng laway ang mga ito dahil sa mga katagang binitawan ni Miranda. Alam niyo ba kung ano ang sinabi sa akin ni Mr. Imperial kanina? Nang kausapin niya ako about you guys. Tanong nito muli. Sabay namang nag-angat ang mukha ng dalawa. Ipatatanggal po ba kami sa trabaho namin, Miss Miranda? Mas lalong dumubli ang kaba sa dibdib na tanong ni Remelin. Tumango naman si Miranda. Exactly. Nanlaki naman ang mga mata nito. Po, pero Miss Miranda, lumabag kayo sa rules. Pero Miss Miranda, wala naman po talaga kaming hindi natapos ni Onichim ang iba pang naisabihin nang itaas ni Miranda ang isang kamay nito. Wala akong magagawa kung yun ang desisyon ni Hunter. Una pa lang naman ay alam na ninyo ang rules and ang ugali ng boss natin, pero gumagawa pa rin kayo ng hindi maganda. Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Remelin. Tila ngayon ito labis na nagsisisi kung bakit pa nito ginawa ang mga nangyari kay Mabel. Go on, this conversation's done, anang Miranda. Pero po, I can't do anything about it, girls. Ito ang ginawa niyong kasalanan, kaya ito rin ang consequences ninyong dalawa. Anito, you can leave. Parehong laglag ang mga balikat na naglakad na palabas ng opisina ang dalawang babae. Bigla rin namang dumating si Rasmea. What happened? Tanong nito sa dalawa. Pinatanggal na po kami ni Sir Hunter, Ma'am Rasmea, saad ni Remelin sa babae. Nangunot naman ang nito. What? Gulat na tanong nito. Ma'am, baka naman po pwede nyo kaming tulungan ni Onichim. Kausapin nyo po si Sir Hunter eh. Ginawa lang naman namin yun kasi gusto lang naming tulungan na mapaalis dito si Mabel eh. Seryosong tinitigan ni Rasmea ang dalawa. Maya-maya ay napabuntong hinga ito ng malalim. Don't worry, I'll talk to Hunter. Anito at kagad din namang umalis para tunguhin ang opisina ng binata. Nang nasa tapat na ito ng pinto ng opisina ni Hunter, kumatok muna ito ng 3 beses bago pinihit ang seradora at pumasok dun. Sir, tawag nito sa binata. Nag-angat naman ang mukha ni Hunter upang tingnan ang babae. Miss Coligado, anito. Can I talk to you for a moment, sir? Tanong pa nito. Saglit itong itiniklop ang laptop na nasa harapan nito. What is it? Naglakad naman ang babae palapit sa tapat ng lamesa nito. Sir, I heard pinatanggal niyo po sa trabaho si Remelin at Onichim. Yeah, pero sir, parang mali naman po ata. So you are questioning me why I fired them? Putol nito sa iba pang naisabihin ng dalaga. I mean, baka po pwedeng bigay nyo lang po sila ng suspension for a couple of days or week. Kasi po, sir, si Remelin at Onichim po ang isa sa mga empleyado natin dito na magagaling. Sayang naman po kung tatanggalin natin sila ng ganun-ganun lang. They didn't obey the rules in this hotel. They made a mistake. So that's their consequences, Miss Coligado. I know, sir. I understand. Pero sana po bigyan niyo po muna sila ng second chance. This is the first time na nakagawa sila ng mali rito sa hotel. Giit pa rin ito sa binata. Really, Miss Coligado? Makalugang tanong ni Hunter sa babae habang hindi pa rin naalis ang seryosong tingin dito. Hindi naman agad nakasagot si Rasmea dahil maging sa sarili man ito ay alam nito ang totoo. Hindi lamang ito ang unang beses na gumawa ng mali sa kasamahan sa trabaho ang dalawang babae. Hindi ito ang unang beses na may ginawang mali ang dalawa para mapaalis sa trabaho ang baguhang empleyado roon sa hotel. Hindi lamang si Mabel ang unang biktima ng dalawa, kundi marami na rin sila simula pa lamang. Pero sir, I'll take the responsibility sa kung ano man po ang ginawa nila kahapon kay Miss Alfanta, at kung uulitin pa man nila yun, I promise na ako po mismo ang magtatanggal sa kanilang trabaho. Saad pa nito, ilang taon na silang empleyado ng Imperial Palace, sir. Kaya nanghihinayang lang po ako kung matatanggal po silang dalawa dahil lang sa isang pagkakamali. Please give them a second chance, and I promise na hindi na ulit mangyayari ang nangyari kahapon kay Miss Alfanta. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Hunter sa ere. I will fire you too if this gonna happen again, Miss Coligado.
Lihim at bigla namang napalunok ng laway ang babae dahil sa sinabi ng binata. Okay sir, we had a deal so you can leave. Yun lang at muling ibinalik ng binata ang atensyon sa naantalang trabaho nito kanina. Lumabas din naman kagad sa opisinang yun ang dalaga. Grabe talaga ang onichim na yun. Naku, kung nandito pa ako kahapon nang ikinulong kanya sa stockroom. Ingungudgud ko talaga siya nang gagalaiting saan ni Emeros habang kasabay na nitong kumain sa kantin ang mga kaibigan. Sama mo na rin ang Remily na yun, pati si Rasmea. Alam ko naman na silang tatlo ang may plano nun eh. Galit ding saan ni Aces. Pero okay ka na ba ngayon, Mabel? Tanong naman ni Wanda sa dalaga. Tumango naman siya. Okay na ako, Ate Wanda, anya. Kaya pala nawala ka kahapon. Bigla kasi yun ang plano nila sa iyo ay ani Aces. Nako, talagang nagiinit ang ulo ko sa kanila. Dahil sa mga bruhang yun na ginawa sa iyo. Halata nga sa mukha ni Emeros ang labis ng pagkainis dahil sa mga nangyari kahapon. Bayanan ninyo yun, tapos naman na eh. Nangyari na and thank you kay Sir Hunter kasi tinulungan niya ako. Speaking of Sir Dudong, biglang sumilay ang ngiti sa mga labi ni Aces nang mapasok sa usapan nila binata. Kinikilig pa rin ako roon sa part na yumakap ka sa kanya. Pigil ang pagtili nito. Maging si Emeros ay bigla rin nagbago ang expression sa mukha. Napangiti rin ito. Kahit ako kinikilig din eh. So ano naman ang feeling mo, amiga, na nakayakap ka na kay labidabs mo? Tanong pa nito. Hindi na rin niya napigilan ang sarili na mapangiti ng matamis at malapad. Hayon nga't nanariwa na naman sa isipan niya ang nangyari kahapon. Are you okay? Tanong ng binata habang nakayakap siya ng mahigpit sa katawan nito. Nakapilig pa ang kanyang ulo sa malapad at matigas na dibdib nito. Hindi naman niya nagawang makapagsalita upang sagutin ang tanong nito sa kanya. Nanginginig pa rin kasi ang buong katawan niya. It's okay, Mabel. Maya-maya naramdaman niya ang paghawak ng palad nito sa likuran niya. Masuyong humaplos doon. Saka naman niya naramdaman ang unti-unting pagkalma ng kanyang katawan. Hinawakan siya ni Hunter sa magkabilang balikat niya at bagyang inalayo sa katawan nito. Pinakatitigan pa ng mataman ang mukha at mga mata niyang hilam ang luha. It's okay, let's go. Yumuko ito at walang paalam na kinarga siya na parang bagong kasal. Unti-unti nangang kumalma ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa labis na takot kanina. Pero ang kanyang puso naman ang nagrigo doon dahil sa ginawa ng binata sa kanya. Ramdam niya sa kanyang likuran at sa likod ng kanyang mga hita ang matigas na mga braso nito. Ang katawan niyang nakadikit sa katawan nito. Kung nung isang araw lamang ay nakita niya ang maskuladong katawan nito with abs, ngayon naman ay damang-dama niya yun. Nakapulupot din sa liig nito ang kanyang mga braso. Amoy na amoy niya pabango nito kanina. Kanina lamang ay kinaadikan niyang singhutin sa punda ng una nito. Maging ang natural scent ng katawan nito, ang init ng balat nito, ay damang-dama niya. Para nga rin siyang nakukuryente sa pagdadaitin ng mga balat nila. Gustuhin man niyang bumaba at humiwalay rito, pero kontra naman ang kanyang puso. Nananamin na lamang niya ang pagkakataong yun dahil panigurado siyang mamaya lamang ay magsusungit na naman ito sa kanya. Halos pigil pa ang paghinga niya nang mag-angat siya ng mukha upang tingnan ito. Diyos na mahabagin, hindi na naman siya nananalangin na makalapit siya sa binata ng ganito. Kalapit pero pinagbigyan na naman siya na mangyari ito at tila natutukso rin siyang hawakan ang pisngi nito. May bumubulong sa isipan niya pero nag-aalangan naman siyang gawin yun. Baka naman mamaya ay bigla na lamang itong mag-transform sa pagiging masungit. Bibitawan na naman siya nito kagaya sa nangyari niya nung nakaraan sa bahay nito. Sa huli ay dahan-dahan na lamang niyang muling ipinilig ang ulo sa balikat nito. Hindi pa niya napigilan ay napangiti dahil sa kinalalagyan niya sa mga sandaling yun. Ganito pala ang pakiramdam kapag nasa mga bisig ka ng taong gusto mo, parang ayaw mong bumaba sa isip-isip niya. Pero sa tingin ko, hindi lang basta yakap ang ginawa ng amiga natin kahapon kay Sir Dodong. Saan ni Emeros dahilan upang maputol siya sa pagbabalik tanaw sa mga nangyari kahapon. Napatingin siya rito. Anong ibig niyong sabihin? Kunwari tanong niya. Ang ibig niyong sabihin, kakaiba kasi ang ngiti sa mga labi mo ngayon.
Kaya naisip ko na baka higit pa sa hug ang nangyari sa inyo ni Sir Dudong kahapon. Ayaw mo lang ulit magkwento, saan pa nitong muli. Oo nga, pagsang-ayon naman ni Aces. Kasi ganyan din ang hitsura niya ng isang araw na makita niya ang pandesal ni Sir Dudong. Hayaan niyo na si Mabel, anang Wanda. Hay nako Ate Wanda. Palibhasa kasi wala ka na talagang kilig sa katawan. Kaya ganyan ka. Umismid pa si Aces. Natawa na lamang ang huli dahil sa sinabi ng dalaga. Maya-maya ay nagsalita siya kasi ganito yon. Kinuwento niya sa katatlo ang mga nangyari kahapon. Pagkatapos halos pigil pa ang tili ng dalawang dalaga dahil sa labis na kilig, samantalang nakangiti lang naman si Wanda. Sinasabi ko na nga ba anang Emeros. Kinikilig ako bes, this is it. This is it na talaga. Ang susunod yan, crush ka na rin ni Sir Dodong. Malamang mangyari yon saan niya. Ano ka ba naman? Huwag kang nega dyan, bes, anang Emeros sa kanya. Ang sabi nga ng karamihan, walang bayad mangarap. So, bakit hindi ka nalang mangarap ng mataas? Wala namang mawawala sa'yo Tama yun, anang Wanda. At isa pa, wala namang girlfriend si Sir Dudong mo. Malay natin, ikaw pala talaga ang tadhana niya. Ikaw ang makakatulong sa kanya para makamove on na siya kay Tinay. Tahimik na lamang siyang napaisip dahil sa mga sinabi ng mga kasama niya. Bahala na nga kayo kung hanggang saan siya dadalhin itong nararamdaman ng kanyang puso para sa binata. Ngayon lang naman siya nakaramdam ng ganito sa buong buhay niya. Kaya bakit hindi niya muna subukan? Ano ngang malay niya na si Hunter talaga ang para sa kanya? Okay ka lang, bes? Untag na tanong ni Emeros sa kanya nang nasa kantin na sila. Napatingin naman siya ng diretso sa kaibigan. Okay lang ako, tipid na sagot niya. Yung totoo, bes. Kunot ang no na tanong din ni AC sa kanya. Kasi ilang araw ka na namin napapansin na parang ang tamblay mo, parang ang dami mong iniisip. May problema ka ba? Tanong pa nito muli. Bumuntong hininga siya ng malalim. Ilang araw na kasi ako nag-iisip kung saan ako pwedeng makahiram ng pera sa niya. Pera? Emeros. Anang Emeros? Para saan? Magkano bang kailangan mo? Tanong naman sa kanya ni Wanda. Pera lang pala Magkano bang kailangan mo? Baka pwede namin ambagan at nang wala ka nang iisiping problema. Anang AC sa kanya. Tipid naman siyang ngumiti sa mga kaibigan. Pagkuway itinoon ang paningin sa pagkain niyang hindi pa naubos. Natutuwa naman siya at may mga kaibigan siyang nariyan para magtanong kung okay lang ba siya. Mga kaibigang handang tumulong sa kanya, pero sa kabilang banda, nalulungkot pa rin siya kasi kahit naman sabihin niya dito kung magkanong halagang pera ang kailangan niya, ay hindi rin sila makakatulong at hindi siya matutulungan ng mga ito dahil sa sobrang laking kailangan niya. Yun ba? Para sa operasyon ni Ken? Tanong ni Emeros sa kanya. Napatango na lamang siya bilang sagot. May sakit ang kapatid mo, bes? Ani Aces. Oo, may sakit siya sa puso. At ang sabi ng doktor, kailangan daw namin makahanap ng heart donor at kailangan ko ring makahanap ng kalahating milyon para sa operasyon. Isa naman ako maghanap ng ganong kalaking pera. Malungkot na saan niya sa mga ito. Sorry, bes. Akala ko, kaunting pera lang ang kailangan. Kaya kami nag-aalok. Magpapahiram pa naman sana ako sa iyo, anito. Pero wala akong ganong kalaking pera. Dagdag pa nito. Wala ba kayong kamag-anak na pwede mong malapitan at mahinga ng tulong? Tanong ni Wanda. Umiiling naman siya. Wala Ate Wanda at kung mayroon man, panigurado rin akong wala akong maasahan sa kanila kasi pare-pareho lang naman ang estado namin sa buhay. Kung may maitutulong lang sana kami sa iyo, bes. Okay lang yun, Amy. Anya at muli siyang napabuntong hininga ng malalim upang tanggalin ang bolang bumabara sa kanyang dibdib. Sana lang talaga at may himalang mangyari para hindi na mahirapan ng kapatid ko. Naawa na rin ako sa kanya Tapos si nanay pa. Imbis na tulungan ako para kahit paano ay makaipon kami para sa pampagamot kay Ken. Inuuna pang bisyo niya. Naiintindihan ko naman ang pinagdadaanan niya dahil sa pagkawala ni tatay. Pero sana sumagi man lang sa isipan niya na may mga anak pa siyang kailangan siya. Malungkot na pagkukwento niya sa talong kaibigan. Ngayon lang talaga siya nakapaglabas ng hinanaing niya. Hindi naman kasi siya makapag-share sa mga kapatid niya dahil sa panigurado siyang titigil sa pag-aaral ang mga ito, lalo na si MJ. Kaya laking pasasalamat na rin niya na nakilala niya itong mga kaibigan niya ngayon. Kahit papano ay gumagaan ang pakiramdam niya ngayon dahil nakapagkukwento siya sa mga ito.
Huwag kang mag-alala, Mabel. May awang Diyos. Hindi ka man niya pababayaan. Lalo na't mabuti kang tao, anak at ate sa mga kapatid mo. Matatapos din itong problema mo. Makakahanap din kayo ng heart donor para sa kapatid mo at makakahanap ka rin ng pera para sa operasyon niya. Maniwala ka lang. Anang Wanda sa kanya at hinawakan pa kanyang kamay na nakapatong sa gilid ng lamesa. Ginagap yun ng babae. Salamat, Ate Wanda. Pagkatapos nilang kumain, ay muli silang bumalik sa kanilang trabaho. Mauna na ako sa inyo ha. Kailangan ko pang dumaan sa bahay ni Sir Dudong. Paalam niya sa mga kasama niya habang nasa locker room. Enjoy, Anang Emeros. Bes, may gayuma ko rito. Gusto mo para mapol na rin sa'yo si Sir Dodong mo? Biglang nagsalubo ang kanyang mga kilay na mapatingin siya kay Aces. Malapad ang nakakalukong ngiti nito sa mga labi habang nakatingin din ito sa kanya. Ikaw talaga, Aces. Puro kakalokohan. Ani Wanda. Gusto ko lang magka-love-life na yung amiga natin, Ate Wanda. Ani to. Kagaya ni Emmy. May mysterious manliligaw na siya. Nako, wag mo na nga akong isama sa kalokohan mo, Aces. Saad ni Emeros. Sige na nga at alis na ako. Muling paalam niya sa mga ito. Mag-ingat ka, kayo rin, Ate Wanda. Anya bago siya tuluyang lumabas ng locker area. Pagkarating niya sa labas ng hotel, naroon na si Wancho at naghihintay sa kanya. Nakangiti pa itong pinabuksan siya ng pinto sa front seat bago ito umikot at lumulan sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan. Ilang saglit lamang ay nakarating na rin sila sa bahay ng binata. Salamat ulit sa paghatid, Wancho, saad niya sa binata. Akma na sana niyang bubuksan ang pinto na nasa tabi niya, ngunit bigla na naman siyang pinigilan ng binata. Hinawakan pa nito ang kanyang braso. Napalingon siya rito. Mabel, bakit Wancho? Tanong niya. Tinignan pa niya ang kamay nitong nakahawak pa rin sa braso niya. Tila nahiya namang binitawan iyon ng binata at tipid nang umiti sa kanya. May lakad ka ba bukas? Tanong nito habang matamang nakatitig sa kanya. Nagsalubong naman ang kanyang kilay. Bakit? Ewan, pero bigla siyang nakadama ng kaba sa dibdib niya. Sa klase pa lamang ng titig sa kanya ni Wancho, parang nakakailang na. Pwede ba kitang yayain na kumain sa labas? Tanong nito sa kanya. Hindi agad nakapagsalita at nakapag-react si Mabel na bigla na lamang siya. Sa tanong nito sa kanya, hindi niya inaasahan yun. Inaaya mo ako mag-date? Tanong niya rito. Banayad na bumuntong hininga ang binata at ngumiti. Kung papayag ka, kung okay lang sa'yo. Napabuntong hininga na rin siya ng malalim. Pagkuway, nag-iwas ng tingin din dito. Iwan, pero hindi niya alam kung ano ang sasagot sa tanong nito. Bakit siya nito gustong makadate? May gusto na ba ito sa kanya? At kung oo, kapag pumayag siya makipag-date rito, ano na ang kasunod nun? Tatanungin na siya ni Wancho kung pwede siya nitong ligawan? Oh God, masyadong advance mag-isip ang kanyang utak. Pangalawa, baka kapag pumayag siyang makipag-date rito, ay baka isipin itong gusto niya na ito. Baka umasta ito. Basta hindi niya alam kung anong isasagot dito. Kasi may trabaho ako bukas dito kay Sir Hunter, sagot niya. Pagkatapos ng trabaho mo sa gabi. Ayaw mo? Tanong nito. Pagkuway, okay lang naman sa akin kung ayaw mo. Sinusubukan ko lang naman na ayain ka. Kako, baka pumayag ka o sumama sa dagdag pang saan nito. Wala sa sariling nakagat na lamang niya ang pang-ilalim niyang labi nang makita niya ang pagkadismaya sa itsura nito. Tila na guilty naman siya. Sige, bukas pagkatapos ng trabaho ko rito. Saad na lamang niya. Biglang sumilay ang ngiti sa mga labi ni Wancho dahil sa naging sagot niya. Thank you. Nako, kailangan ko pang magluto para kay Sir Hunter. Anya at akma na sana niyang bubuksan muli ang pinto pero muli rin siyang pinigilan ng binata. Saglit, ako na magbubukas para sa'yo. Anito at mabilis na bumaba sa driver's seat at umikot sa gawi niya. Binuksan nga nito ang pintuan at inalalayan pa siyang makababa roon. Thank you. Naiilang na saad niya rito. Good night, Mabel. Anito bago siya naglakad papasok sa main door. Napabuntong hininga pa siya na malalim na makarating na siya sa sala. Good evening po, sir, bati ni Mabel sa binata na makita niya itong pumasok sa sala. Kani-kanina pa siya tapos magluto ng pagkain nito. Nasa sala lang siya at naghihintay sa pagdating nito. As usual, wala pa rin
Balik na pagbati nito sa kanya. Seryoso lamang ang itsura nito nang pumanhik sa mataas na hagdan. Naglakad na lamang din siya papasok sa kusina upang maghain ng pagkain. Sanay ka na sa itsura niya, Mabel, kausap niya sa sarili habang naglalagay ng plato at mga kubyerto sa lamesa. Hindi talaga magbabago ang mood niya kapag ikaw ang karap niya, saad pa niya. Maya-maya ay tumigil siya sa pagsasalita nang marinig niyang papasok na ito sa kusina. Kaya na po kayo, sir, saad niya at muling naglakad palabas ng kusina. Sa sala na lamang siya maghihintay na matapos itong kumain. Pagkaupo niya sa mahabang sopa na naroon, saka lamang siya nakaramdam ng ginhawa sa buong katawan niya. Masyado nga talaga siya napagod sa maghapong trabaho nila sa hotel. Kanina, ramdam niya ang pananakit ng kanyang likuran nang sumandal siya sa sopa. Hindi niya namalayan na nakaidip na pala siya. At ilang minuto na siyang nakaupo roon at naghihintay sa binata na matapos ito kumain. Basta nang nakaramdam siya ng antok at bigat ng kanyang mga talukap ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at napapikit na siya. Pagkapasok naman ni Hunter sa sala, kagad na bumungo din dito ang dalaga na nakahiga nasa mahabang sopa. Nakaunan ito sa dalawang palad nito habang nakatagilid at nakabaluktot. Kunot ang noo na napatitig dito ang binata. Maya-maya'y napailing pa ito at naglakad palapit dito. Hey, wake up! Tawag nito sa dalaga na mahimbing ang pagkatulog. Miss Alfanta, wake up! Muling sad nito. Ngunit hindi na naman siya nagising. Ang dalaga maya-maya'y nagdadalawang isip pa ito kung hawakan pa ba sa balikat si Mabel upang yugugin at magising ito. Ngunit sa huli ay hindi naman ito ginawa. Napabuga na lamang muli ito ng malalim na paghinga saka pumanhik na sa mataas na hagdan. Hinayaan na lamang nito roon ang dalaga. Biglang napabalikwas ang bango ni Mabel nang marinig niya ang tunog ng kanyang cellphone. Wala sa sarili na paupo siya sa sopa at kinuha ang kanyang cellphone na nasa loob ng kanyang bag. Ganun na lamang ang pagpanlalaki ng kanyang mga mata nang makita niya ang maraming text message at missed calls sa kanya ng kapatid niyang si MJ. Ate, nasaan ka na? Hindi ka pa umuwi. Hihintay na lang kita na dumating, ate. Ate, alas 11 na, wala ka pa, nag-aalala na kami sa'yo. Ang sabi ni MJ sa message. Bigla siyang napatingin sa itaas ng kanyang cellphone. Alas 12 na ng hating gabi, muling nanlaki ang kanyang mga mata. Napasingha pa siya sa hangin. Alas 12 na, gulat na tanong niya sa sarili. Pagkaway mabilis niyang inilibot ang kanyang paningin sa buong paligid. Dim man ang ilaw sa buong sala pero kilala niya kung kaninong bahay yun, kung nasaan siya ngayon. Ang buong akala niya ay nakauwi na siya sa bahay nila, na nasa kwarto niya siya nagpapahinga pero naroon pa pala siya sa bahay ni Hunter. Hala, nakatulog pala ako. Saan niya at napatuto pa sa kanyang bibig. Maya-maya na ay mabilis siyang nagtipa sa kanyang cellphone. Nag-reply siya sa kanyang kapatid. Bakit hindi niya ako ginising? Tanong pa niya sa kanyang sarili. Pagkatapos, napatingin pa siya sa itaas ng hagdan. Tumayo siya sa kanyang pwesto at naglakad palapit sa main door. Saglit niyang binuksan yun at sumilip doon. Tahimik na ang buong garahe. Malamang na wala na rin si Wancho, kaya wala namang maghahatid sa kanya pauwi. Laglag ang mga balikat na napabuntong hininga siyang muli. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang screen yun, nakarehistro doon ang pangalan ni MJ. Kaagad niya isinagot ang tawag ng kanyang kapatid. Ate, nasaan ka na? Bakas ang pag-alala sa boses ng dalaga. Sorry, nasa bahay pa ako ni Sir Hunter. Nakatulog pala ako sa sopa, anya sa kapatid. Narinig pa niya ang pagpapakawala nito ng malalim ng buntong hininga. Parang nawala ang pag-alala nito para sa kanya. Akala ko pa naman kung napano ka na, ate. Kanina pa ako nagtitext at tumatawag sa'yo pero hindi ka nagre-reply. Sobra kasi ako napagod sa trabaho ko kaya nakatulog na ako rito. Hindi na rin naman ako makakauwi ngayon kasi wala na si Wancho. Nakauwi na sa kanila. Ikaw na lang muna ang bahala riyan, ha. Bukas na lang ako nang maaga uuwi, saad niya sa kapatid. Sige ate, mag-iingat ka dyan. Sige na, matulog ka na. Anya at kaagad na pinatay ang tawag sa kabilang linya. Sasarado na sana niyang main door nang makarinig naman siya ng tampisaw mula sa swimming pool. Kunot ang noo na muli siyang napasilip sa labas ng bahay. May tao sa labas?
Tanong niya sa sarili at hindi man lang nagdalawang isip na humakbang papalabas upang tingnan kung ano ang tampisaw na narinig niya. Muli niyang narinig ang tampisaw sa tubig, parang may tumalon sa swimming pool at lumalangoy. Tahimik at dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kinaroroonan ng swimming pool. Nang nasa likod na siya ng malaking halaman, doon niya nakitang ang binatang si Hunter pala ang nasa tubig at naliligo. Nakasuot lamang ito ng itim na boxer habang nagpaparot pa rito ng langoy. Wala sa sariling napangiti siya na matamis habang pinagmamasdan niya binata mula sa dulo ng pool. Kapag sinuswerte nga naman, Mabel, anang isipan niya, kaya pala hindi siya nakauwi sa bahay nila. Kagabi kasi may masasaksiyan na naman siyang Adonis ngayon. Napahawak pa siya sa mga dahon ng halaman nang mula sa dulo ng swimming pool ay umangat ang binata dahilan upang makita niya ang buong katawan nito. Tila parang nag-slow motion pa ang buong paligid niya. Habang hinahago nito ang basang buhok ni Hunter, maging ang mga butil ng tubig sa katawan nito ay parang nag-i-slow motion sa pagpatak sa maskuladong katawan nito. Napapakagat pa siya sa pangilalim niyang labi habang pinagsasawa niya ang kanyang mga mata sa mala-Adonis na katawan ni Hunter. Diyos na mahabagin, nagkakasala na ngayon ang kanyang mga mata at isipan. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Ano kaya ang pakiramdam kung mahalikan ko ang mga labi niya? Tanong niya sa sarili habang nakatulala pa rin sa binata. Muling gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Ano kaya ang pakiramdam na makulong sa mga bisig niya habang wala siyang saplot? Diyos ko, Mabel, hindi na inosente ang mga mata mo. Anya nang maglakbay ang kanyang paningin, pababa sa dibdib tiyan at hanggang si baba ng binata. Patawarin niyo po ako, Papa God. Ngayon lang naman po ito, sambit pa niya. Maya-maya biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang napatingin sa direksyon niya ang binata. Mabilis siyang nagtago sa likod ng halaman. Patay, nakita niya yata ako. Baka ano sabihin niya? Binubusuhan ko siya saan niya. Kagad namang dinampot ni Hunter ang robe na nasa long chair at sinuot yun. Kunot pa ang noon nito na naglakad palapit sa pinagtataguan ng dalaga. Nako, nandito na ata siyang Mabel, bulong niya sa sarili at dahan-dahang sumilip. Pero gano'n na lamang ang muling panlalaki ng kanyang mga mata nang biglang bumungad sa harapan niya si Hunter. Ay, kabayong may abs, gulat na sabit niya. Mas lalong nangunot ang noo niya. What are you doing? Tanong pa nito sa kanya. Napalunok naman siya sa kanyang laway. Bumuka ang kanyang bibig pero wala namang kataga ang nanulas doon. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa tanong nito. Binubusuhan mo ba ako? Tanong ba nito? Opo, mabilis na sagot niya. Halos mag-isang linya na nga ang mga kilay ng binata dahil sa naging sagot niya. What? Hindi po sir. Kandautal na saad pa niya. Hindi ko po kayo binubusuhan. Ano po narinig ko po kasi may naliligo rito. Kaya po lumabas ako para tingnan. Hindi ko naman po alam na kayo po palang nandito. Pagdadahilan niya. Hindi pa siya makatingin ng diretso sa mga mata nito, lalo na makita niya nagtiim ang mga bagam nito. Pasensya na po sir, muling saan niya rito at nagbaba ng muka. Aalis na po ako, anya at akma na sana siyang tatalikod. Ngunit mabilis naman siyang hinawakan ng binata sa kanyang braso at hinila siya dito palapit dito. Sa labis ng pagkakagulat, wala na sa sariling na ito niya ang kanyang mga palad sa malapad nitong dibdib. Ganun na lamang din ang pagkabog ng kanyang puso. Maya-maya ay hinawakan ni Hunter ang kanyang mga pisngi at walang paalam na hinalikan siya nito. Hindi naman niya nagawang tumutol. Nawala rin ang lakas niya upang itulak ito palayo sa kanya. Sa halip ay kusang pumikit ang kanyang mga mata at dinama ang mainit na mga labi ng binata na ngayon ay angkin ang mga labi niya. Hey, are you okay? Untag na tanong ni Hunter kay Mabel nang matulala na ang dalaga. Kunot pa ang noo nito habang nakatitig sa mukha nito. Kaagad din namang natauhan si Mabel nang marinig niya ang boses ng binata. Sunod-sunod siyang napakurap ng kanyang mga mata. Bumuka ang kanyang bibig pero walang kataga ang nanulas doon. Napatingin pa siya sa distansya nilang dalawa. May dalawang hakbang pa ang layo ng binata mula sa kinatatayuan niya. Hindi rin ito hawak ang kanyang mukha, kagaya ng inakala niya.
at lalong hindi siya hinalikan nito. It was her wild imagination. Dahil siguro sa pag-iisip niya kanina kung ano ang pakiramdam ng mahalikan ng isang hunter silas imperial. Hayun na, at kung ano pa ang pumasok sa kanyang isipan. Tila napapahiyang naman siyang nagbaba ng muka upang mag-iwas ng paningin dito. Malingalingang sabunutan pa niya ang kanyang sarili. Ang buong akala talaga niya, natikman na niya ang mga labi nito. Dinig niya saad ng binata, saka naglakad pabalik sa lounge chair. Umupo ito roon at kinuha ang bote ng alak. Tinungga nito ang laman ng bote. Siya namang ay naglakad na rin ng dahan-dahan palapit sa kinaroroonan ng binata. Bakit po hindi ninyo ako ginising kanina, sir? Kinakabahan pang tanong niya rito. Either sasagutin siya nito o hindi, kaya malamang ay hindi. Nilingo naman siya ng binata. Makaraan ng ilang segundo, saglit siya nitong pinakatitigan bago itinapon muli ang paningin sa tubig. I did, but you were sleeping. Peacefully, ani nito. Ewan, pero nakaramdam siya bigla ng mga paru-paro sa kanyang sikmura. Sa isipan, hindi siya nito ginising kanina dahil sa masarap na ang tulog niya. Kung siya lamang ang naroon sa mga sandaling yun, tiyak siyang magtatatalon siya dahil sa labis na tuwa at kilig ng kanyang puso. Are you sure you're okay now, Miss Alpanta? Tanong nito sa kanya. Naglakad pa siya muli hanggang sa makalapit siya sa isang lounge chair na naroon naman sa kaibayang pwesto ng binata. Doon siya umupo. Okay na po ako, sir, sagot niya. Salamat po ulit sa pagtulong niyo sa akin kahapon. Hindi naman umimik ang huli. Sa halip, ay muli nitong dinala ang bote sa tapat ng bibig nito at tumungga muli. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Maging siya man ay nakatuon na rin sa tubig na kanyang paningin. Sir Hunter, maya-maya siyang bumasag ng katahimikan. Muling lumingon sa kanya ang binata. Walang emosyon ang mukha nito. Mas gusto na lamang niya yun kaysa naman nakakunot ang noo nito sa kanya. Pwede po ba akong magtanong sa inyo? You're already asking, saad nito. Yeah, right. Kagaya nung una, siyang magtanong dito ng ganun. Yun din ang isinagot sa kanya ng binata. Napangiti na lamang siya rito. Huwag po sana kayong magagalit, sir, ha? Sa akin, Anya, ang lakas pa ng loob niyang salubungin ang mga mata nito. Bakit po ang sungit niyo sa akin? Lakas loob na tanong niya rito. I mean, parang mabait naman po kayo. Yun po ang nakikita ko sa mga mata niyo. Pero kapag ako po ang kausap niyo, parang lagi po kayong may dalaw. Dagdag pa nito. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay nito dahil sa mga sinabi niya. Hayo na naman ang mga kilay niya sa isip-isip niya. Pero okay naman po ako kung ayaw niyong sagutin. Naitanong ko lang naman po kung bakit. Mabilis ding saad niya. Maya-maya. Hindi nga talaga sumagot ang binata sa tanong niya. Napabuntong hininga na lamang siya ng malalim pagkuway. Tumingala sa malawak na kalangitan. Maliwanag yun dala sa malaking buwan na nakikita niya ngayon. Maging ang mga bituin na parang nabasag na diamanting isinaboy sa kalawakan. Ang sarap sa mata. Isama na rin ang malamig na simoy ng panggabing hangin. Maging ang binatang naroon at kasama niya, ang sarap ng pakiramdam. Why did you wake up? Bigla siyang napalingon dito nang marinig niyang nagsalita ito. Po, tanong niya, baka kasi guni-guni lamang niya yun. Nakapagtataka naman kung ito ang unang magtatanong sa kanya ng ganun. Samantalang hindi nga siya nito sinagot kapag may tanong siya rito. Do you want to go home? Ulit na tanong nito habang nasa malayo ang paningin. Hawak-hawak pa rin ang bote ng alak. Wala sa sariling napangiti siya na makumpirma niyang ito na nga ang nagtatanong sa kanya. Wala naman po si Wancho rito sa bahay niyo. Wala na pong maghahatid sa akin, pauwi. Sagot niya. Okay lang po ba sa inyo kung makikigamit po ulit ako ng isang kwarto? Tanong din niya. Isang malalim na buntong hininga lamang ang ginawa ng binata. Madali talagang mag-change mode ang mukong ito. Sa isip-isip niya, umaasa pa naman din siyang hahabang usapan nila ngayon dahil ito na ang unang nagtanong sa kanya. Ito na ang unang gumawa ng conversation nila pero hayun nga't nanahimik na naman. Sir, may tatanong po ulit ako sa inyo. Sa ninyang muli, bahala ito sa
buhay niya kung ayaw nito magsalita. Basta siya, maligaya siya ngayon dahil kasama niya itong umupo roon sa tabi ng swimming pool, sa ilalim ng maliwanag na buwan at mga bituin. Bahala na kung pakulitan ito sa kanya. Ex-girlfriend niyo po ba si Tinay? Tanong niya rito. Biglang napalingon muli sa kanya si Hunter. Magkasalubong pa rin ang mga kilay. Huwag po kayong magagalit sa akin ha kung nagtatanong po ako sa inyo tungkol sa kanya. Hindi po ba narinig ko kayong nag-iimot sa rooftop ng bar? Curious lang po ako, anya, tipid na ngumiti ito nang muling magsalubong ang mga paningin nila. Saka, maganda po kasi kung naglalabas kayo ng sama ng loob o bigat ng pakiramdam para po makahingat tayo ng maluwag. Dagdag pa niya, saglit siyang nanahimik na magbawi muli ang tingin ng binata. Nakatitig lamang siya, naka-side view nitong mukha. Nang nabubuhay pang tatay ko, ang sabi niya sa akin, huwag daw ako magkikimkim ng galit, sama ng loob o anumang pakiramdam na makapagpapabigat sa puso natin. Mabuti raw na maikukwento tayo para mailabas ang nararamdaman natin. Tapos, okay lang din na umiyak kung hindi na natin kaya. Tumingala siya sa kalangitan. Nang unang araw na mawalang tatay ko, sobrang lungkot ko rin. Noong ayaw ko nang may makakausap sa akin. Kahit nga mga kapatid ko. Tatay's girl kasi ako kaya sobra akong nasaktan nang mawala siya. Pero nang sinubukan kong maglabas ng bigat na nararamdaman ng puso ko, ay naging okay ako bigla. Although, nandito pa rin naman sa puso ko ang lungkot at sakit. Mapait pa siyang ngumiti nang maalala ang mga nangyari sa kanila nang pumanaw ang kanilang padre di pamilya. Kaya kayo sir, kung nalulungkot po kayo, kasi wala sa tabi niyo ngayon si Tinay, kasi may mahal siyang iba, okay lang naman po yun. Balang araw, may tamang babae rin po ang dadating para sa'yo. Yung sobra niyo po papong mamahalin kaysa sa nararamdaman niyong pagmamahal para kay Tinay. Hindi lang naman po isang babae ang nasa mundo. Marami po. Anong malay po ninyo? Inasa tabi-tabi lang ninyo ang babaeng nakatakda para sa inyo. Ang babae. I don't need your opinion, Miss Alfanta. Saan nito sa kanya? Napangiti naman siya. Malingalingang sabihin niya rito na kay haba-haba ng mga sinabi niya, tapos ngayon lang ito nagsalita ng ganun, pero hinayaan na lamang niya ito. At least nakinig ito sa mga sinabi niya kanina. Alam niyo po Sir Dodong, muli itong napalingon sa kanya nang tawagin niya itong Dodong. Bumuntong hininga siya saglit at muling itinapon sa malayo ang kanyang paningin. Gwapo naman po kayo sa totoo lang. Wala pong halong biro yun, kaya sigurado po akong maraming babae ang magkakandara pa sa inyo. Ang problema lang po, nagtayo na kayo ng pader sa paligid nyo para wala nang makalapit sa inyo. Naiintindihan ko naman po ang nararamdaman nyo. Nasaktan lang kayo ng sobra dahil sa pag-ibig nyo kay Tinay. Kaya ganyan kayo ngayon. Masungit pero kung bukan nyo po ngayong ngumiti ulit at hayaan yung may makalapit sa inyo, ang ibang tao, sigurado po magiging masaya po ulit ang puso nyo. At this time, sigurado rin po ako muli na hindi na kayo mabibigo. Magiging masaya po ulit ang puso nyo. Saad niya. Tumitig naman si Hunter sa mukha ni Mabel habang nakatingin pa rin ang dalaga sa malayo. Iwan pero parang may kakaiba itong nararamdaman habang nakikita ang matamis na ngiti sa mga labi ng dalaga at narinig na rin ito mula sa ina nito ang mga katagang binitawan ng dalaga ngayon. Nang magbaling si Mabel ng paningin sa binata, ay biglang nagtama ang kanilang mga mata. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi niya. Sir, saan niya na maya-maya? Hindi po ba kayo nalalamigan? Tanong niya nang mapatitig siya sa tapat ng dibdib nito. Kitang-kita na naman niya ang magandang katawan nito. Go inside, Miss Alpanta. I'm sure you're drowsy. Salip ay saad lamang nito at inisang lagok ang natitirang laman ng boteng hawak nito. Good morning po, sir. Sir Hunter, malapad na ngiti niya na makita niyang pumasok sa dining ang binata. Bagong ligo ito, parang ang sarap nitong pupugi ng halik sa mukha at amoy-amoyin ang lig nito. Mukhang mabango kasi ito at ang linis-linis pang tingnan dahil sa suot niyang nitong white polo shirt na yumayakap sa mga muscles nito at braso sa katawan. Ang sarap talagang makulong sa mga bisig ng binata. Kapag yakap ka nito, alam mo, at siguradong safe ka lagi, walang may mananakit sa iyo.
Kung gwapo na ito sa paningin niya kapag nakasuot ito ng Amerikana, mas gwapo pa pala ito ngayong suot ito lamang ng plain white polo shirt at partner ang kulay kaki na pantalon. Para itong Spanish model, ang lakas ng dating sa kanya at ang lakas din ng sex appeal nito. Matangkad na nga, maskulado pa, tapos guwapo pa. Full package. Kapag siyang naging nobya ng binata, parang hindi na niya gugusting lumabas ng bahay at ibandera ito sa iba. Baka maagaw pa sa kanya ng iba. Sir, anya nang makalapit na sa kabisera ang binata. Automatic ko na nagsalubong ang mga kilay nito na makitang may pagkain na namang nakahain sa hapag. I said I don't. Opo sir, alam ko naman po yun. Agap niya sa iba pa nitong gustong sabihin sa kanya, pero sinusubukan ko lang po ulit. Baka po magustuhan niyo ang pancake. Kasi po, maganda pong magtrabaho kapag po may laman ang tiyan. Pagpapaliwanag niya rito. Pero po kung ayaw niyo naman po, huwag po kayong magagalit, pwede naman nyo naman pong hindi kainin. Dagdag pa niya bago siya naglakad na palabas ng kusina. Iniwan na niya roon ang binata para makapagkape na ito ng payapa. Tahimik lamang siya. Umupo sa sopa habang naghihintay na lumabas ito mula sa kusina. Maya-maya saglit siyang naglilinis doon bago siya umuwi sa kanila. Di-off niya ngayon kaya makapagpapahinga rin siya ng maayos. Pero maya-maya lang din ay natigilan siya nang maalala niyang inaaya pala siya ni Wancho na kumain sa labas. Aalis na po ba kayo, sir? Tanong niya na makita niyang lumabas na ng kusina ang binata. Hindi naman ito nagsalita. Sa halip ay nagtuloy lamang sa paglabas ng main door. Sabi ko na sa'yo, mabili. Pagpabago-bago ang ugali ng boss mo. Kagabi mukhang okay naman siya nang magkausap kayo sa swimming pool. Tapos ngayon naman, hayun at masungit na naman sa akin. Hay nako, napabunting hinanga na lamang siya ng malalim. Saka tumayo sa kanyang pwesto at naglakad na papasok sa kusina upang iligpit ang tasang ginamit ng binata. Pati na rin ang pancake na ginawa niya para dito na panigurado naman siyang hindi nito kinain. Pero ganun na lang, ang mabilis na pagsilay ng ngiti sa mga labi niya ng pagkarating niya sa tapat ng lamesa ay nakita niyang halos magkalahati ang bawas ng pancake. Nagmamandali siyang napaupo sa kabisera at pinakatitigan ng pagkain. Kumurap-kurap pa siya ng ilang beses para siguraduhin totoo ang nakikita niya at hindi naman siya nabigo sa nakita niya. Nako, ayaw-ayaw ka pa sir, Dudong, pero tinikman mo rin naman pala ang pancake ko. Masayang saad niya. Hindi man ito inubos ang pagkain pero masayang-masaya ang puso niya ngayon at talagang tinirhan mo pa ako. Gusto mo talaga na hati tayo, ano? Nakangiting saad niya at kinuha ang tinidor na ginamit ng binata. Yun na rin ang ginamit niya. Kumuha siya ng kaunti sa pancake at kinain yun. Napapikit pa ang mga mata niya. Lasang Dudong. Anya at dahan-dahan pang hinugot mula sa bibig ang tinidor. Maya-maya ay natigilan siya at napalingon sa pinto ng kusina. Akala niya naroon na naman ang binata at bumalik, kagaya nung nakaraan, at nahuli siya nitong iniinom ang kape nito. Nakaalis na siya, saad pa niya sa sarili at dinampot na ang plato. Siya nang umubos sa pagkain. Masasayang lang din naman yun kung hindi niya ubusin. Mabel, nang makalabas siya ng main door ay naroon na si Wancho at naghihintay sa kanya. Wancho, kanina ka pa ba rito? Tanong niya. Medyo. Nakangiti pang sagot nito. Pasensya ka na ha, naglinis pa kasi ako sa loob. Okay lang, walang problema sa akin. Kaya ko namang maghintay kahit ilang oras. Saad nito habang nakatitig sa kanya. Nailang naman siya rito, kaya siya na rin ang kusang nagbaba ng tingin. Hindi ka pala nakauwi kagabi, anito pagkuway binuksan na ang pinto sa front seat. Naglakad naman siya palapit sa sasakyan at sumakay na rin doon. Oo nga nakatulog na pala ako sa sopa. Hindi man lang ako ginising ni Sir Hunter, sabi niya. Sabi nga ni Sir Hunter, wag na lang daw kita ihatid pauwi kasi masarap ng tulog mo. Nang makasakay na ito sa driver's seat. Kunot ang noo na patingin naman siya sa binata nang marinig niya ang sinabi nito. Ano raw? Sinabi yun ni Hunter kay Wancho kagabi. Biglang sumilay ang ngiti sa mga labi niya kasabay ng kilig na nararamdaman ng kanyang puso. Ano kasi, maraming trabaho kahapon sa hotel kaya naman matapos ako magluto ng pagkain ni Sir Hunter, hindi ko na napigilan ang antok ko. Nakatulog na pala ako sa sopa pagkukwento niya rito. Okay na rin yun, at least hindi ka na napagod sa biyahe pauwi sa bahay niyo. Isang ngiti na lamang ang ginawa niya nang buhayin na niya
ang makina at pinaandar na palabas ng malaking gate ang sasakyan. Tahimik at banayad lamang